Eh, yung mga magulang mo nga eh, every time na magpapasalamat yung mga matatanda, hindi man nakikipagkapatiran ba sila sa mga matatanda? Yung iba nga matatanda mga kapatid eh, naka-wheelchair pero pumupunta diyan sa ano, umaakyat sa stage. Yung mga magulang mo, pumunta ba sa stage? Nakita nyo na ba mga kapatid yung mga magulang ni Ismael na nagpasalamat, umakyat sa stage? Hindi. Nandun, naka-VIP. Sabi nga nung kapatid, ba, mukhang ano, nakapantalon yata ngayon si ano si Saraguiso eh. Kasi madalas nakikita nila na nahagip sa camera, naka-short lang. Ngayon, yung mga kapatid ng pagdidiskitahan mo, Daniel Rason, sabi ni Brother Sed Watashi, ang bobo pala ni Bonji. Tignan mo, nakakahiya ka, Daniel Rason. Lumilitaw yung kabobohan mo. Sabi ni ni Kidlat, palinis ka na lang ng tubo, kuya. Dami mo naman alam. Dami mo alam. Ay, naku. Iba talaga bumanat ito si Kidlat. Kidlat talaga. Sabi ni Alvin Manuel. Pero yung kilay ni KDR, ano bro? Ano po yan? Guhit lang yan. Ginuguhitan. Basta ako, pa-shoutout sa mga silent exiters. Sabi ni Tricom J. Ayan. Shoutout sa mga silent exiters daw. Ako, merong, merong, ay, nako, hindi muna. Sabi ni Venice Imperial, kahit buhay pa si Bes, pag mag-texto siya, ang hirap mag-take notes sa sinasabi niya, ang hirap niya intindihin, ang daming pasikot-sikot. Exactly, totoo po yan. Kahit nung buhay si Bes, pagka si DSR yung di po ba yung yung pasimula tsaka yung unang Romano, si Daniel Rason ng nagte-teksto, wala kang mai jot down. Sa totoo lang. Actually, nung siya na yung nag-preside as tagapangasiwa, kung hindi lang ipapaliwanag ni Brother Del, wala kang maiintindihan talaga. Kaya ako inihintay ko na lang talaga si Brother Del. Kasi napakalurit niya. Big pa siya ng ano, babaeng burikap. Nauumay na ang mga kapatid. Tignan niyo, pati mukha ni Brad Josel Malyari, umay na rin kay Daniel Rason. Tingnan mo ngayon, yung lahat ng mga magkakaisang pananampalataya, taimtim na makikinig yan. Nakikinig, di ba? Eh pagka hindi ka pananampalataya, malalaman mo yun. Meron yung sarili niyang discussion niya kung, o kaya lang, alam mo, kung tama ang pananampalataya ng kahit na sino, yun ang sinasabi ninyong dapat na gawin o eto ang naintindihan ninyo, huwag niyong gawin dyan sa lugar namin. Naintindihan mo? Dahil ethics lang ang pag-uusapan, hindi pa yung katwiran ng pananampalataya, kapatid na Josel. Pag kami nagsasalita, pag hindi ka bastos, makikinig ka doon sa pagkakatipon kung saan ang layunin ay makinig sa nagsasalita. Diba? Halimbawa ngayon dyan, sa inyo kapatid na Josel, nandito dyan, oras ngayon ng pakikinig. Tama? Nakaupo kayo ngayon dyan. Yan. Kaya tingnan mo yung lahat ng mga kapatid na alam nila ang layon ba't sila nandyan, nakaupo sila, ngayon, oras ng pakikinig. Kaninang oras ng pag-awit, umaawit sila. Ngayon, oras ng pakikinig, dahil alam nila kung anong pagkakataong ito, ginagawa nila, tingnan mo, nakikinig. Pag nakakita ka ngayon nang hindi nila alam kung anong dapat gawin at sa halip na makinig ay hindi nakikinig, isa, hindi nila alam ang dapat gawin. Ba't hindi nyo alam kung ano dapat gawin? O, diba, maiisip mo pa lang, Brad Josel, mahirap bang intindihin na oras ngayon ng pakikinig? Eh, hindi po. Sabi mo mga po, kuya, kahit ethics lang ang pag-uusap hindi pa pananampalataya, no? Ba't ka sasabay sa
nagsasalita at meron pang ibang discussion kung oras ng pakikinig. Ethics Yan. pa lang ang pag-uusap. Oo, kapatid na Josel. Ibig sabihin, sa oras ng, alam mong oras ito ng pakikinig, kabastusan, Brad Josel, yung hindi ang pakikinig ang ginagawa mo, kung hindi, meron kang sarili mong discussion at pakikipag-usap. Diba? Kahit halimbawa sabi mo, mabuti pa ngayong bisita, lalo na pag halimbawa bisita. Pag bisita, natural, alam mo, yung mga bisita, ganun ikaw, pumunta ka sa isang gathering, kapatid na Josel, oras ng halimbawa, mayroon ngayong nagsasalita at ang kailangan mo yung makinig. Hindi ba kabastusan yung ikaw ay mag-iingay, ikaw ay mag-uusap, kayo ay mag-uusap na hindi yun ang place. You have to go out. Tama o hindi, kapatid na Josel? Opo, kuya, tama po yun. Ayun mga kapatid. Nakakatawa na lang talaga itong si Ismael. Magbasa muna tayo ng mga comments. Bago yung prayer meeting na yan, yes, bago lang. Itong nakaraang prayer meeting lang na to, sabi ni Brother Roger, Kuya, bakit parang nalugi si Ismael? Sabi ni Brother Ace Abalos, ethics. Then later, he confused it to etiquette. Exactly. Sabi ni Brother Steve Agrimano Bautista from Saigon. Hindi Saigon to. Hanoi, Vietnam. Kanino? Pananampalataya, kapanalig, tamang wordings talaga para kay Kuya. Excuse me. Sabi ni Nagato Paint, may link ka pa rin? Matindi. May insider ka pa rin. Sabi ni Nagato Paint, nakakalito naman, paligoy-ligoy. Sabi ni Brother, Japanese, bro, nakita nyo na po yung video ni Josel post niya, na change ball game na daw. Hindi. Sabi ni Brother Steve Agrimano Bautista, gulo niya dyan. Ethics lang ang pag-uusap, sabay di yun ang pagbabatayan. Sabi ni Brother Jong Lastimosa, makikinig sa'yo, panis nga lumalabas sa bibig mo, kuya Sabi ni Yari ka. Panis daw paano makikinig? Tama nga naman. Sabi ni Brother Joey Gregorio, ba't kaya ganyan ang mukha niyan ngayon? Mukhang tuko. Kakaganyan nyo, lalo siya nai-stress. Ganyan, ay naku. Kaya sabi niyo po mukhang tuko, lalo siya nagmumukhang tuko dahil ayaw niya po ng binabash. Sabi ni Joey Gregorio, parang pinipilit niyang makinig sa kanya. Nakakabuisit ka kayang pakinggan, Bonjing. Yes, yun po yung implication ng video na to. Parang pinipilit niya na makinig sa kanya yung mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, ang dami ko na pong mga kapatid na nakausap na nasa Zoom link. Meron, nagvi-video, meron nagvi-bilyar pa. Meron naman nagpi-PSP. Yun lang bang mga kapatid na naka-Zoom link ang mga ganyan ang ginagawa? Hindi. Mismong mga member ng royal family, tatay mo, daddy mo nga, tsaka mami mo kung ano ang nung pinaggagawa yung daddy po niya, sa bagay, nung boy si Bradley, ganyan din ang ginagawa nung daddy niya. Natutulog sa paksa. Tapos ngayon, ang sasabihan mo, babanatan mo yung mga kapatid. Bakit hindi mo papuntahin diyan sa mga lokal? Diyan kayo sa lokal mga magkatipon. Bakit meron kayong special treatment sa royal family? Yung mga magulang mo nga every time na magpapasalamat yung mga matatanda, hindi man nakikipagkapatiran ba sila sa mga matatanda? Yung ibang matatanda mga kapatid naka-wheelchair pero pumupunta diyan sa umaakyat sa stage. Yung mga magulang mo, pumunta ba sa stage?
Nakita nyo na ba mga kapatid yung mga magulang ni Ismael na nagpasalamat, umakyat sa stage? Hindi. Nandun, naka-VIP. Sabi nga nung kapatid, ba, mukhang nakapantalon yata ngayon si Saraguiso eh. Kasi madalas nakikita nila na nahagip sa camera, naka-short lang. Ngayon, yung mga kapatid ang pagdidiskitahan mo, Daniel Rason, sabi ni Brother Sed Watashi, ang bobo pala ni Bonjing. Tignan mo, nakakahiya ka, Daniel Rason. Lumilitaw yung kabobohan mo. Sabi ni Kidlat, palinis ka na lang ng tubo, kuya. Dami mo naman alam. Dami mo alam. Ay, naku. Iba talaga bumanat ito si Kidlat. Kidlat talaga. Sabi ni Alvin Manuel. Pero yung kilay ni KDR, bro? Ano po yan? Guhit lang yan. Ginuguhitan. Basta ako, pa-shoutout sa mga silent exiters. Sabi ni Tricom J. Ayan. Shoutout sa mga silent exiters daw. Ako, merong, ay, naku. Hindi muna. Sabi ni Brother Zed Watashi, hello Brad Badong. Hello din Brother Zed. Sabi ni Brad A. Sabalos, ano ba talaga kuya, ethics o etiquette? Let's get it straight. Kung straight siya. Hindi nga siya straight eh. Kaya hindi siya makapag let's get it straight. Nakuha nyo? Sabi ni Brother Jong Lastimosa, kalayaan ng mga kapatid na mag-isip at magsalita. Correct. Napaka-stupidong leader nito. Si San Pablo nga eh. Nung nagsasalita siya, inabot siya ng madaling araw. Nakatulog yung batang Yutiko. Pinagalitan niya ba? Nahulog pa nga eh. Namatay nga. Binuhay lang ni Pablo. Ay nako, itong ang sarap mong kutusin. Sabi ni Sis Bebs, Candado, Guadalusa, good day po, Brad JR, watching from Pasay. Sis Bebs, kumusta po yung kapatid na inilapit niyo po dati? Sabi ni Denise Imperial, kahit buhay pa si Bes, pag mag-texto siya, ang hirap mag-take notes sa sinasabi niya, ang hirap niya intindihin, ang daming pasikot-sikot. Exactly. Totoo po yan. Kahit nung buhay si Bes, pagka si DSR yung di po ba yung yung pasimula tsaka yung unang Romano, si Daniel Rason ng nagte-texto, wala kang mai jot down. Sa totoo lang. Actually nung siya na yung nag-preside as tagapangasiwa, kung hindi lang ipapaliwanag ni Brad Rodel, wala kang maintindihan talaga. Kaya ako inihintay ko na lang talaga si Brad Rodel. Kasi napakalurit niya. Daig pa siya ng babaeng burikap. Nauumay na ang mga kapatid. Tignan nyo, pati mukha ni Brad Josel Malyari, umay na rin kay Daniel Rason. Bukas makalawan yan, mag-aaway na yan. Actually, buhay pa si Brad Eli, inaaway na ni Daniel Rason si Brad Josel eh. Kasi, in fairness naman, mas magaling naman si Brad Josel kay Daniel Rason. And, mas, siya sa mga kapatid. Sabi ni Nagato Pain, sana batas sa mga kapatid, batas din sa pamilya. Ang hirap kasi, napaniwala tayo, sasagot ko na yan, sabi ng sugo. Ayun, totoo yan. Carry over. Noong nandun kami actually sa Singapore pa lang eh. Biro mo, pagkakatipon, pasalamat. Magdi-deliver kami ng mga paninda sa lokal ng Singapore. Ang sinasabi sa amin, carry over na daw kami. Ngayon, sasabihin nyo yan sa amin? Sasabihin nyo yan sa mga kapatid na kabastusan yung merong nagsasalita
ng salita ng Diyos, hindi kayo nakikinig. Unang-una, salita ba nga ba ng Diyos ang sinasabi ninyo? Paano naging salita ng Diyos yung sinasabi ninyo? Puro sinungalingan na. Kaya tingnan ninyo, kayo-kayo, hindi magkasundo. Sabi ni Brother Wilfredo Abella Raplisa, hello, Brother Jer Badong, hello din po, Brother Wilfredo. Kumusta na po yung kapatid na pasahero nyo? Iniirapan pa po ba kayo? Sabi ni Kidlat, pwede magpaguhit naman. Huwag lang magpapuwit. Ulitin ko lang ha, sabi ni Kidlat, pwedeng magpaguhit naman. Huwag lang magpapuwit. Iba ka talaga. Sabi ni Brad A. Sabalos, Jesus and the apostles never coerced anyone to listen to them. Exactly. Totoo yan. Tapos itong nagpapakilalang sugo ng Diyos, inaaway niya yung mga kapatid. Talagang siraulo tong si Daniel Rason. Sabi ni Tricom J, truly yan, naka-short sila. Tapos asa bahay pa sila. Nahahagip sa video dami ko saksi. Sabi ni Brother Wilfredo Abella Raplisa, sinong KNP yan bro na Exeter? Hindi pa po Exeter. Closet. Closet po.